Sa pagpasok ng taong 2023, muling nababalot ang ating bayan ng sariwang pag-asa at pananaw hinggil sa kalagayan ng ating ekonomiya. Dahil yung inflation ang pinag-uusapan. Isang aspeto lang yan sa ekonomiya. Kaya yun talaga problema, totoong problema yan. Dahil bumababa na ng konti dahil nagpapasok na tayo ng sibuyas, nagpapasok na tayo ng asukal. So kahit paano, the supply will feed the demand at bababa ang presyo. Unang aspeto na ating bibigyang pansin ay ang rate ng employment. Marami sa ating mga kababayan ang nabigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay at muling nabawasan ang antas ng kawalan ng trabaho. Na bumaba ng 4.2% ang unemployment rate na mas mababa ngayon kaysa sa bago ng pandemya. Ibig sabihin, nakapag-create tayo ng halos 2 million jobs mula noong 2020 hanggang ngayon. At yung pati yung peso, medyo tumibay na. Kaya palagay ko, yun, hindi lang ang inflation, kasi lahat naman ng ibang bansa, ganyan din ang inflation. Kaya kung titignan ninyo, ay sasabihin, ito yung mga ibang bagay. Sa aspeto naman ng GDP improvement, ang masusing pag-aaral sa makroekonomiya, kasama na ang pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, ay nagbukas ng mga oportunidad para mas mataas ang ating maging kita at pag-usbong ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Sa ilang pangunahing tinalakay pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang opening remarks dito sa nangyaring country strategy dialogue sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ayon sa Pangulo, maaaring umakyat sa 7% ang economic growth ng Pilipinas sa kabila ng projection rin ng International Monetary Fund o IMF na maaaring bumagal naman ang global economic growth sa taong 2023. Ayon pa sa DBM, pinakamataas ito na GDP sa loob ng 46 na taon base sa datos ng World Bank. Nilinaw naman ng isang ekonomista na tumalon ang GDP dahil nagmula ito sa tinatawag na low base dahil pinabagal ng mga lockdown ang takbo ng ekonomiya noong 2021. The economy is growing, but it's not being felt by the majority of our people because of high inflation, and with no increases in their income, they will continue to experience the pain of the economy growing, but inflation continues to affect them. Yes, let us not look at purely the GDP growth rate. Let's pay more attention to who's being hurt by continuing high prices. Sa gitna ng protesta ng mga grupong kontra-mina, iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalagang bahagi ng pag-unlad ang industriya ng pagmimina. Sinisikap anya ng kanyang administrasyon na patuloy na maipatupad ang batas sa responsableng pagmimina. Noong Nobyembre, pinaalalahanan ng Pangulo ang small-scale mining companies na sumunod sa mga regulasyon para sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Balita, tiwala ang isang ekonomista na malaki ang magiging pakinabang sa Pilipinas ng pagsali sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement o RCEP. Sinabi sa teleradyo ni Foundation for Economic Freedom President Calixto Chiquiamco, tiyak nabubuhos ang oportunidad sa Pilipinas dahil mas maraming bansa ang magkaka-interes na mamuhunan sa iba-ibang industriya tulad ng manufacturing at electronics. Bago gunitang tinutulan ng ilang agricultural groups ang RCEP dahil posibleng lalo pang tumaas ang importasyon na baka aapekto sa sektor ng agrikultura at manufacturing. Isa ring bagay na nakatutuwa ay ang masiglang hakbang tungo sa pagbabalik sa antas ng ekonomiya bago pa man sumiklab ang pandemya. Napakalaking hamon para sa ating bansa ang pagharap sa mga epekto ng global na krisis. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, ang pagbalik sa pre-pandemic level ng ekonomiya ng bansa ay bunsod ng pagtaas ng employment rate at mataas na consumption nitong nagdaang mga buwan. Ilan sa mga industriyang nakapagtala ng mataas na employment rate ay ang sektor ng transportation and storage, accommodation and food service activities, wholesale and retail trade at construction. Dagdag pa ni Yusek Mapa, nasa 2.42 million naman ang walang trabaho sa bansa o 4.7%. Ito ay mas mababa ng 58,000 kumpara sa naitala noong Pebrero na 2.47 million unemployed persons. Nagkaroon din ng malaking pagbaba sa bilang ng underemployed o ang bilang ng mga part-time workers at mga skilled workers na nagtatrabaho sa mas mababang level ng trabaho. Nasa 5.44 million ang bilang ng underemployed at itinuturing na pinakamababa simula noong 2005.
There were three items that contributed the slowdown. No? One is mining and quarrying. Ang kanyang growth ay negative 2.2. Public administration and defense, the growth rate is 1.5. And human health and social work activities, the growth rate is higher at 7.5, but the previous growth rates are actually higher. Kaya bumaba yung ating manufacturing industry. So I have the numbers here. The exports of goods this quarter declined by negative 15.3%, and major contributors are basically our exports. Semiconductor declined by 25.2%. Office equipment declined by 42%, and electronic data processing also declined by 27.9%. Sa usaping Maharlika Investment Fund, ito ay nagiging lalim na bahagi ng pangangalaga sa yaman ng bayan. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, we will leverage on a small fraction of the considerable but underutilized investable funds of government. Ayon sa Pangulo, pangangasiwaan ito ng mga professional o competent na individual upang maiiwas sa politika ang Sovereign Wealth Fund. Inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in a decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Ang pagtatatag at maayos na pagpapatakbo ng pondo ay nagbibigay daan sa pagtataguyod ng mas malalaking proyekto at programa ng may matagalang epekto sa ekonomiya. Ayon po sa datos ng PSA, yan ang pinakamababang GDP growth mula nang makabangon ang ekonomiya ng bansa sa epekto ng COVID pandemic. Mas mababa po yan sa 6 to 7% na target ng gobyerno ngayong 2023. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dapat lang nasa 6.6% ang GDP growth rate sa huling 6 na buwan ng taon para manatiling pasok sa target. Ayon sa PSA, 0.2% ang paglago ng sektor ng agrikultura, pangingisda at forestry itong ikalawang quarter, mas mabagal kumpara sa sektor ng manufacturing at services. Bago ang mga pagpupulong sa 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors meeting sa Jakarta, Indonesia, nagbigay ng financial briefing si Finance Secretary Benjamin Jokno sa Embahada ng Pilipinas. Dinaluhan ito ng diplomats, mga kasapi ng Philippine Business Club sa Indonesia, Indonesia Chamber of Commerce and Industry, at maging mga negosyanteng Indonesians. Ipinagmalaki ni Jokno ang mataas na annual GDP ng bansa noong 2022 na pumalo sa 7.6%. Ibinahagi rin niya ang pagbaba ng inflation ng Pilipinas mula 8.7% noong Enero sa 4.7% nitong Hulyo. Kabilang din sa pinag-usapan ang Maharlika Fund. Puna ng ilang negosyante, hindi angkop ang itinakdang presyo na mas mababa pa raw sa kanilang puhunan. May report si Bernadette Reyes. 50 hanggang 57 pesos kada kilo ang bentahan ng bigas sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City. Malayo sa itinakdang price ceiling ng Malacanang na epektibo sa lalong madaling panahon. Sa executive order ni Pangulong Marcos, hanggang 41 pesos kada kilo pwedeng ibenta ang regular milled, habang 45 pesos naman dapat ang pinakamahal na well-milled rice. Nangangambang ilang rice retailer kung paano makakasunod sa price ceiling, gayong mas mataas pa rito ang kanilang puhunan. Bagyang bumaba ang projection ng Asian Development Bank sa tinatayang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa nalalabing buwan ng taon dahil sa nararanasang mataas na inflation at interest rates. Mula 6% noong Abril, naging 5.7 na lang ito ngayong Setyembre. May kinalaman din sa pagbaba ang geopolitical tensions at pagbagal na ekonomiya ng mga progresibong bansa na nagresulta sa paghina ng demand para sa mga produktong pang-export. Pinapanatili naman ng ADB sa 6.2% ang forecast nito sa inflation ng bansa ngayong 2023 dahil sa presyo ng mga bilihin gaya ng pagkain. Bilang major rice importer ang Pilipinas, tinatayang magiging malaki ang epekto ng export ban ng mga rice-producing countries gaya ng India upang masiguro ang kanilang food security dulot ng pabago-bagong panahon gaya ng El Nino. Mungkahi pa ng ADB, paglana ng pondo ng gobyerno ang sektor ng agrikultura.
Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling isa sa mga pinakamabilis lumago sa Asia kahit na may pagbagal sa paglakas nito sa ikalawang quarter ng taon ayon sa isang eksperto. Ayon sa chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation na si Michael Ricafort, ang ganap na pagbubukas ng ekonomiya matapos ang pag-alis ng pambansang estado ng krisis sa kalusugan dulot ng sakit na COVID-19 noong Hulyo ang siyang nagtulak sa paglago at nagpalakas sa mga aktibidad sa bansa. Maaaring rin na umanong magkaroon ng downward adjustment sa growth targets pero mananatili ito sa isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa rehiyon dahil sa magandang status ng ekonomiya. Nakita rin anya ng lahat ng industriya sa bansa. Kabilang ang sektor ng turismo ay muling bumangon na at nagbubukas ng higit pang mga oportunidad sa trabaho. Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang updated employment rate sa bansa ay isa sa pinakamahusay na sa 17 hanggang 18 taon. Ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ay tinatayang nasa 48.07 million employed individuals, kung saan mas mataas ito kaysa sa iniulat na 44.63 million noong Hulyo at 47.87 million noong nakaraang taon. Sumentro sa mga issues sa edukasyon ang unang araw ng 49th Philippine Business Conference and Expo sa Maynila. Nagkasundo ang mga taga-gobyerno at pribadong sektor na kailangang mapaganda pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Isa raw kasi ito sa mga susi para maging first world ang ating ekonomiya. Panukala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, bigyang prioridad din ang training para sa mga pangunahing sektor gaya ng food security at manufacturing. Tinalakay rin sa conference ang pagpapaunlad ng infrastruktura at pagkakaroon ng transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno para mapalago ang ekonomiya. Bumilis kumpara sa nakalipas na mga buwan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2023. Pero sabi ng NEDA, nananatiling hamon pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Year-on-year 5.9% GDP growth in the third quarter of 2023 is a marked improvement from the 4.3% growth in the second quarter. This performance makes our economy the fastest among the major emerging economies in Asia that have released their third quarter 2023 GDP growth. Ito ang good news ng National Economic and Development Authority kaugnay sa estado ng ekonomiya ng bansa sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Ang GDP ay ang kabuuang produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa. Mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Vietnam, Indonesia, China at Malaysia. Pero kung ikukumpara sa parehas na panahon ng nakaraang taon, mas bumagal ito. Services na nakapagtala ng pinakamalaking paglago tulad ng accommodation and food service activities. Kung ambag naman sa ekonomiya ang pag-uusapan, kasama sa pinakamalaking kontribusyon ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, financial and insurance activities at construction. Nakatulong rin daw ang mas malakas na paggastos ng pamahalaan para sa mga programa gaya ng infrastruktura at pagbibigay ng ayuda. Sa kabila nito, bumaba ang household consumption dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng pagkain. Naniniwala ang World Bank na masigla ang hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon at patuloy pang mahihigitan ang inilago nito ngayong 2023 sa susunod na 2 taon. Posibleng umabot sa 5.6% ang gross domestic product growth ng Pilipinas sa taong 2023 at umakyat pa ng hanggang 5.8% pagdating ng taong 2024. Base sa Philippine Economic Update December 2023 edition ng World Bank, ang labor market at remittances ang patuloy na mapapalakas sa household consumption. Ang pagtataya na ito ng World Bank ay mas mababa sa inaasahan ng pamahalaang Pilipinas na magiging paglago ng ekonomiya sa 6 hanggang 7% at 6.5 hanggang 8% sa taong 2024. Ayon sa international lender, inaasahan na ang magpapaunlad sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang services sector na kinabibilangan ng transportasyon, communications, real estate, hotel at iba pa. Sinusuportahan din ito ng patuloy na pagbangon ng turismo, magandang estado ng information technology at business process outsourcing o BPO industry. Nauna nang nagpahayag ng kumpiyansa ang Department of Finance sa estado ng ekonomiya ng bansa bago pa inilabas ang ulat ng World Bank kung saan inaasahan na malalagpasan pa ang ibang mga bansa sa Asia. Sa pangwakas, ang taong 2023 ay puno ng pag-asa at positibong pananaw sa hinaharap na ekonomiya ng Pilipinas.
ang masiglang employment rate, pag-usbong ng GDP, pagbabalik sa pre-pandemic level ng ekonomiya, at pagtutok sa Maharlika Investment Fund ay nagpapakita ng kolektibong lakas ng ating bansa. Tututukan ng administrasyon ang ilang hakbang upang maabot ang tinatarget ng economic growth at makontrol rin ang inflation. Kabilang na rito ang mabilis at maayos na paggamit ng pondo ng mga ahensya, pataasin ang produksyon sa agrikultura at targeted subsidy para sa mga sektor na apektado ng inflation.